Elizabeth Cruz point of view. Baby, meet a very good friend of mine, Elizabeth. Ang nakangiti niyang pakilala sa akin sa babaeng yapos niya na parang ayaw na niyang pakawalan. Masakit? Hindi naman. Para lang nilapirot ang puso ko sa mga sandaling ito habang pinagmamasdan silang dalawa. Para lang akong dinudurog na makita kung gaano kaliwalas ang mukha niya at ang saya ay abot hanggang sa mga mata niya. Kaibigan? Oo nga naman. Magkaibigan nga naman kami noon. Oh, hi Beth. I've heard things about you. At tama nga ang fiancé ko na ang ganda-ganda mo pala talaga. It's nice to meet you. I'm Grace Pascua. Magiliw na bati niya sa akin sabay lahat ng kamay. Ako lang ba? O medyo marin ang pagkakasabi niya na salitang fiancé. Natuod man at labis na nadismaya at nasaktan ay hindi ako nagpahalata. Alam niyo yung kasabihan na dying inside but you have to act like you're fine on the outside? Ganon ako sa mga sandaling ito. Nakangiti kong tinanggap ang kanyang kamay at bahagya itong pinisil bago agad na binitawan. It's nice to meet you too. Ang ganda mo rin kaya. Sana rin ay magaganda ang naririnig mo mula sa kanya. Ganyan nga Elizabeth, sakyan mo lang ang sakit, ngiti lang. May emosyong mabilis na dumaan sa mga mata ni Grace, ngunit kagad din itong nawala. Trust me, halos ikaw nga ang bukang bibig nitong mapapangasawa ko eh, kaya minsan ay nagseselos na ako. Baby, saway ni Godric sa nobya bago siya hinapit palalo at may binulong. Hindi ko na kaya. Gusto ko na lang lumayo, lumubog sa kinatatayuan ko. Ano na, Elizabeth? Tatayo ka na lang ba riyan at parang tanga? Sasaktan lalo ang sarili na makitang may mahal na siyang iba at ikakasal na. I just remember na kailangan ko na nga palang umalis at may kailangan akong gawin. Natutuwa ako makita kang muli, Godric. And it's nice meeting you again, Grace. I'm looking forward to working with you again, Beth. Isang tango at ngiti ang sinagot ko sa kanila bago tumalikod. Naglakad ako palayo sa kanila, sa lugar na yun. Sa lugar kung saan kami muling nagtagpo matapos ang 8 taon na nagkahiwalay. At ngayon ay muling nagkita matapos ang 2 taon. Ngunit may iba na siya. Hindi ko na namalayan pa kung paano ko nagawang magmaneho gayong para akong pinapatay sa labis na sakit. Hindi ko na sigurado pa kung paano ako nakauwi, kahit pa bahagyang nanlalabo na ang mga mata ko. Ngunit sa tuwin ay nakikita ko mukha ng anak ko. Siya lang ang dahilan ko para mabuhay. Siya ang lakas ko at hindi ako padadaig. Nang makauwi ako ay hindi ko nakayanan pa at unti-unting nanghihina. Doon sa aming sala ay napaupo na lamang ako tahimik na lumuha. Sinabi ko naman sa'yo huwag kang aasa, hindi ba? 2 taon ang lumipas. Maraming maaaring mangyari at isa na roon ay ang kalimutan ka niya at magmahal ng iba. Bakit umasa ka pa rin ha, Elizabeth? Bakit inakala mong ikaw pa rin ang gayong pinagtabuyan mo siya palayo? Hindi porket naghintay ka na parang tanga ay ganun din ang gagawin niya. Kumusta ang ate? Ilang sandali pa ay katabi ko na si Sky at kagad niya ako niyakap. Walang kailangang salita. Agad niya naintindihan na kailangan ko ng kalinga. Dahil ba sa kanya? Anong nangyari ate? Malumanay niyang tanong at napakapit ako sa damit niya. Ang tanga ko Sky. Napakatanga ko dahil umasa ako na ako pa rin kahit na pinagtabuyan ko siya noon. Umasa ako na baka mahal pa rin niya ako. Pero may iba na siya Sky. May ibang babae na siyang mahal at ikakasal na sila. Marahan niya akong hinagot sa likod at tinapik ito. Hindi ko naman siya masisisi pero kailangan ba niya talagang isampal sa akin na hindi na niya ako mahal? Ako? Paano naman ako? Hindi ba niya naisip na baka masaktan ako? Naghintay ako ng 2 taon, Sky. Kung alam ko lang na ganito pala, hindi na sana ako naghintay. Napatigil na lang ako sa pag-iyak na makarinig ako ng palaw at maya-maya pa may maliliit na brasong yumakap sa akin. Kagad na umiwalay sa akin si Sky at agad kong niyakap si Cedric. Anak, paano pa kita ipapakilala sa daddy mo ngayon? I'm sorry Cedric. Sana paglaki mo ay maintindihan mo ako. Pinahid ko na ang mga luha sa mga mata ko. Hindi na ako pwedeng magpadala sa emosyon ko dahil isa na akong ina.
at hindi ko hahayaang maapektuhan si Cedric. Okay lang si Mami, baby. Tahan ka na ha. Look at Mami. Hindi na siya umiiyak oh. Ba't kasi si Tita Sky pinapaiyak ako? Bahagya ko siyang inihiwalay sa akin at pinahid ang mukha niya. Ang puso ko ay bahagyang kumirot na makitang malungkot siya at umiiyak dahil sa akin. Sorry baby, si Mami mo kasi. Pero bati na kami ha. Hindi na kami mag-aaway, promise. Napasimangon si Cedric at natawa naman kami ni Sky dahil sa pagiging cute niya. Ang cute-cute talaga ng anak ko. Nanggigigil kong wika sabay yakap sa kanya. Anong gusto mong gawin, baby? Mula sa kanyang kinaupuan ay malungkot akong tiningnan ni Sky. Ngumiti ako at suminghot. Kaya natin to, Sky. Kaya ko to. Ipinagpatuloy ko ang buhay at ang proyektong tinanggap ko. Ilang araw matapos ang conference ay nagsimula ang photoshoot para sa gagawing magazine at commercial. Ipinakita ko sa lahat na ayos ako dahil iyon ang dapat. Dahil ganoon naman talaga, hindi dapat hinahaluan ng personal na problema ang trabaho. At kung ako ang tatanungin, ay parang mas dumoble pa ang performance ko. Mas nagalingan ng mga photographer sa akin. Mas nagandahan ang iba sa akin. Mas blooming, ika nga. And so, dumating ang gabi ng celebration ng gold anniversary ng BEC. At ito ay ginanap sa Fernwood Garden sa Tagaytay. Ang lahat ay dumalo, lula ng kanilang kotse, na nagmula pa sa malalayong lugar. Sino nga ba naman kasi ang palalagpasin ng ganito kaingrande at kalaking pagtitipon? Ang lahat ng malalaking pangalan ng naturang network at kumpanya ay dumalo. Nagkikislapan ng mga kamera, pabonggahan ng suot at posing sa red carpet. Pagandahan ng ngiti. Hindi ako hinayaan ni Pia na magmaneho at sa kanyang van kami sumakay. Magkasamang bumaba at sabay na naglakad patungong red carpet. Ang mga mata kong nasanay na sa kislap ng mga kamera ay tumutok sa grupo ng mga photographer. May matamis at praktisadong ngiti sa mga labi. Ang suot ko sa gabing ito ay gawa lang naman ng designer na si Pia Gray. Itim na deep cut ang estilo ng dress kaya naman makikita ang aking pinagmamalaking asset. Taas na akong pinagmamalaki at minomodelo ang design ni Pia na may bursa na talagang nagustuhan ko. Kabi-kabila ang pagtawag nila sa pangalan ko para tumingin sa kamera nila at sumunod naman ako bago ako inaya na ni Pia sa loob. Nagsimula kaming maglakad ni Pia sa mala fairy tale na stairway kung saan may red carpet. Kasabayan namin sa pag-akyat ang mga veteranong artista na sina Marian Locsin, Bea de la Cruz at Angel Evangelista. Naroon din sina Eddie de Guzman, Richard Dantes at Piolo Magdayaw. Ang buong paligid ay hindi mo masasabing tinipid. Dahil talaga naman elegante, ginastusan, pinag-isipan at pinagplanuhan ang paligid. May matatanaw kang halaman mula sa taas na tila nagsilbing meteor shower at talagang kay gandang tignan. May mga sariwat humahalimuyak na bulaklak sa paligid at sa bawat pasimanong nadaraanan. At nang sumapit kami sa loob ay talaga namang mapapahanga ka na lamang. Wow, they really put an effort into this. I can say that I am impressed. Paghanga sabi ni Pia. May umasiste sa amin at naghatid sa aming mesa at pasimple kong hinangaan ang paligid. Marami na ako napuntahang party. Ngunit ang mga ganitong tipo ay sa telebisyon sa ibang bansa ko lamang nakikita. Habang naghihintay na mag-umpisa ang party ay nabala namin ni Pia ang sarili namin. May rin kinakamusta si Cedric na kasalukuyang binibabysit nila Justin at Sky. Nakaramdam naman ako ng lungkot at pagkalumbay sa aking anak. Ganon siguro talaga kapag isa kang ina. Mas gugustuhin mo siyang makasama kaysa makipagsosyalan sa mga taong hindi mo naman kilala halos lahat. Ilang sandali pa ay dumating na ang star of the night. O mas tamang sabihin na star couple of the night. Dahil sweet na dumating si Godric at Grace. Magkahawak ang kamay ng ngumiti at kumaway sa iba hanggang sa makarating sa kanilang mesa. She's pretty, I must say. Then again, mas maganda pa rin ang alaga ko. Dinig kong sabi ni Pia sa tabi ko at marahan na lang akong umiling sa kanya. Good evening, ladies and gentlemen. You all look dashing tonight. Tonight were the biggest and brightest stars attended and gathered for us to celebrate this wonderful day. Ang todong ngiting pagbati ng host na si Paulo.
But let us all welcome the man of the hour, the one behind our success, the one behind all of us. Let us all welcome Mr. Godric Villatera! Mula sa host ay mabilis na nailipat ang atensyon kay Godric na tumayo na. Tila kinurot na muli ang puso ko nang halikan niya na muna sa pisngi si Grace bago umakyat. Naramdaman ko ang pagpisil ni Pia sa kamay ko at nginitian ko na lang siya upang sabihin na ayos lang ako. That was a great opening, Paolo. Thank you. Today, my beautiful people, on this very day, Villatera Entertainment Corporation was founded by my father. Sa araw na ito, nagsimula ang korporasyon na nagbigay trabaho, alaala, pangalan, reputasyon, at karangalan para sa ating lahat. At dahil na rin sa kumpanyang ito ay nakilala ko kayong lahat. Panimula niya, tagpalakpakan ng lahat. Tingnan mo anak, siya ang tatay mo, ang lalaking iyon na nakatayo sa harap ng marami at nagsasalita. Ang taong hinahangaan at nirerespeto ng lahat. Hindi ko na masyadong narinig pa ang iba dahil nagpadala si Sky ng picture ni Cedric na natutulog at nakanganga. Nakangiti kong hinaplos ang cellphone ko at hiniling na sana ay matapos na ang party para makabalik na ako. Gusto kong tabihan ang anak ko dahil sa tuwin ay hindi ako nakakatulog kapag katabi ko siya. Hanggat maaari ay umuwi ako kahit gaano pa kalayo ang trabaho para lang makasama ko siya. Nang makaramdam ng panunubig ay nagpaalam ako at tinanong ko saan ang CR. Tapos na ang speech ni Godric at kasalukuyan naman nagsasalita ang iba pang executive niya. Ang pag-ihi ay naging isang malaking challenge para sa akin. At sa tuwin ay ganito kapag nakasuot ka ng dress. Matapos ito ay napagdesisyon ko na muna maglibot-libot sa paligid. At kung maaari lang ay yayayain ko na si Pia matapos kumain. Habang naglalakad ay napakunot noon naman akong makita si Godric na tila may hinahanap. May nagtulak sa akin na sundan siya na pumasok sa isang kwarto. At nagulantang na lang ako nang may magsara bigla ng pinto sa aming likuran. Napasinghap ako at kaagad na sinubukan buksan ang doorknob. Ngunit nakalak ito mula sa labas. Sino yan? Sino ka? Buksan mo to. Beth? Bahagya ako naligas nang marinig ang boses niya at inasandali pa ay dinaluhan niya ako at sinubukan buksan ang pinto. Hey, may tao dito! Open up! Nanggigigil niya sigaw habang pinapalo ang pinto. Ngunit halos hindi ko na rin marinig ang boses niya dahil sa lakas ng sound system sa party. Naghanap ako na ibang pinto o bintana na pwedeng daanan, ngunit wala akong nakita. Ang mga bintana ay matataas din. Napagtanto ko rin na kasalukuyan kaming nasa storage room. Sa paligid ay makikita ang luma at sirang mga mesa at upuan. Pabuntong hininga ako na upo sa may upuan. Cellphone. Bulong ko at napatapik sa noo dahil iniwan ko kay Pia ang purse ko. Ikaw, dala mo ba ang phone mo? Napahilot siya sa noo bago umiling. Naiwan ko sa kotse. Nanlumo ako sa narinig. Ano na ang gagawin natin? Hintayin matapos ang party? Naupo siya sa katabi kong upuan at nag-iisang walang nakapatong na kung ano. Don't worry, sigurado namang may maghahanap sa atin. Pero kailangan kong umuwi at kusa akong itinigil ang sinabi ko at imbis ay itinig ko man labi at niyakap ang sarili. Someone special must be waiting at home, ha? Are you cold? Wala akong nahimigang kakaiba sa tinig niya at imbis ay pag-alala. Bahagya akong umiling bilang sagot. Ang kaninang tarantang nararamdaman ko ay napalitan ng labis na kaba at ang puso ko ay tumatahip dahil sa lapit namin sa isa't isa. Paano nangyari na magkasama kami sa isang kwarto na kaming dalawa lang? Sino ang naglalaro sa aming dalawa? You look beautiful tonight, Beth. Anyone would be lucky to have you. Sa sinabi niya ay napalingon ako sa kanya at natagpuan ko ang sarili kong tinitingnan siya ng malapitan. Nang kaming dalawa lang ay may emosyon akong hinahanap sa mga mata niya na hindi ko makita. Talaga bang wala na? Nakalimutan mo na ba akong talaga kahit pa ginawa mo ang lahat noon para sa akin? Kahit pa minahal mo ako na sobra-sobra? At natagpuan ko na lang ang sarili kong inilalapit ang mukha sa kanya. Itutuloy.